Meron po kaming daily na consultation po. So, meron kaming mga subspecialty clinic maliban po sa glaucoma. Ginagawa namin po yung comprehensive na eye examination para malaman kung may isang patient na at risk for glaucoma or other eye diseases. And then maliban doon, meron din kaming mga diagnostics para ma-monitor yung glaucoma ng isang patient or determine yung severity ng glaucoma kung meron man sa isang patient. Maliban doon, meron din kaming surgeries na available kung kailangan ng isang patient and may mga medications din na available sa hospital kung kailangan din ng mga patient. So, naintindihan naman po namin na may mga individuals po na hindi talaga maiwasan yung paggamit ng gadgets, ng cellphones, lalo na nung nag-pandemic and sa time natin ngayon. Usually, kapag alam ng isang tao na babad sila sa isang gadget, we usually advise to take frequent na breaks pag gumagamit ng gadgets. So, ina-advise namin sa patients to avoid eye strain is after 20 minutes na gumagamit sila ng gadget, pwede sila tumingin 20 feet away, basta at a distant object, and then magbi-blink sila several times for 20 seconds. So, yun yung 20-20-20 rule na tinatawag namin. Pwede siya mag-help mag-avoid ng eye strain or sometimes even dry eyes po. Avoid yung mag-self-medicate. For example, napuwing, tapos i-improvise po sila ng mga eye drops na hindi naman po recommended ng isang doktor or doktor sa mata, or gagamit po sila ng ibang mga substance or liquids na feeling nila makakapag-relieve po sa nararamdaman nila. Hindi po namin ina-advise na mag-self-medicate po kasi madami pong mga bagay na pwedeng maging toxic po sa mata ng isang tao. So for example, na aksidente, natamaan yung mata, or may nararamdaman pamumula ng mata or masakit yung mata, mas mabuti po talaga na mag-seek ng consult sa isang eye doctor po para masigurado na hindi po sila magkakamali sa nilalagay sa mata. Pag-iwas sa mga delikadong activities, so iwas sa mga aksidente sa mata. Yung aksidente sa mata, pwedeng madaming komplikasyon pag na-aksidente yung mata. So pwede rin itong mag-cause ng pagkabulag. Maliban doon, kapag may nararamdaman na pagkalabo sa mata or kahit ano nakakaiba sa paningin, pwede naman magpatingin kaagad kasi hindi naman karaniwan na malabo ang mata ng isang tao. So lalo na kapag bata pa lang, kailangan malaman kung ano yung problem, ano yung rason kung bakit malabo yung mata. Maliban doon, iwas din sa mga nakakasira na mga substance sa mata. For example, yung smoking, very important yun kasi madami ding pwedeng makuhang problem sa mata or mag-develop mas mabilis na mga problem sa mata kapag naninigarilyo. So we are celebrating World Glaucoma Week this week po. If you are in the area in ITRMC, meron po kaming exhibit from Monday to Friday. Meron din po kaming daily na lay fora. So may mga lecture po kami tungkol sa glaucoma na makakatulong po na maintindihan ng mga patients po and mga kamag-anak ng mga patient. I hope you can celebrate World Glaucoma Week with us.